So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na sa kabila nga po ng paglusob para po i-serve yung arrest warrant nga po ni Kibuloy, 'di ba, ng police tsaka ng Special Action Force. Ngayon mga kababayan, mga sintu-sintu po talaga itong mga abogado po ni Kibuloy. Ngayon, ang plano nila ngayon, dahil nga daw po sa tahimik, yung human rights dito sa Pilipinas, ngayon, ang plano ngayon ng kampo ni Kibuloy ay mag-file po ng complaint sa United Nations. Isipin yung mga kababayan, di ba? United Nations. Di ba? Magpa-file po ng complaint ang kampo ni Kibuloy na rapist na manggagahasa ng bata sa United Nations. Walang yan to mga to. Oh, isipin nyo. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo mga kababayan? Isang manggagahasa, isang human trafficker, magpa-file sa United Nations na wala daw po siyang nawalan daw po siya ng human rights. So ito no, actually no, napakawalang kwentang topic nito. Pero gusto ko lang po talaga mang-asar. Okay? Maraming salamat Trigger Woman, maraming salamat no. Thank you po no. Hangga't di ka nag-end ng live stream, thank you. Di rin aalis unless maraming salamat no, Trigger Woman. So ngayon no, ito tulad nga ng sinabi kanina ng comment, ang SMNI nga po ay isang legit na fake news. So sabi dito ng SMNI no. Okay. Dahil sa pananahimik ng mga umano'y human rights group sa marahas na paglusob ng kapulisan sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ noong June 10, ay formal na maghahain ng human rights lawyer sa United Nations upang imbestigahan ang umano'y sistematikong human rights violations ng pamahalaan kabila na nga dito ang paghaharas sa Kingdom of Jesus Christ. Okay. Una mga kababayan, masyadong BS kasi ito. Una, hindi po hinaharas yung simbahan ni Kibuloy. Ito lang yung point natin mga kababayan. No? Kunwari, itong mga police, itong mga Special Action Force, lumusob sa simbahan ni Kibuloy, ginulo yung mga nagdadasal, ginulo yung mga prayer rally nila, magagalit din po ako sa police. Magagalit din po ako sa Special Action Force kasi po, bawal po talaga yon. Yun nga lang po mga kababayan, pumunta po yung mga police at saka yung mga Special Action Force para huliin si Kibuloy, hindi para guluhin yung pananampalataya ng mga miyembro ng kulto ni Kibuloy. Magkaiba yon. Di ba? Kunwari itong mga police, nagsisimba, nagdadasal. Pumunta doon ng mga pulis at sinabi, bawal magdasal. Bawal yung ginagawa ninyo, bawal sambay si Kibuloy. Magagalit ako doon. Hindi pwede yon. Pero ang reason kung bakit pumunta ang pulis tsaka yung SAF, para po iserve po yung arrest warrant. So ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, si Kibuloy na nga yung may kaso, sila pa ngayon ang feeling victim. Ang tawag dito, pa-victim. So ito. So sabi dito, ito, merong video dito eh. So panoorin na lang natin to Sige. Ito na ba yun? Ito, sige game. Mga umanong human rights group sa marahas na paglusob ng kapulisan sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ noong June 10 ay formal na naghain ng petisyon ng isang international human rights lawyer sa United Nations upang imbestigahan ang umano'y sistematikong human rights violations ng pamahalaan. sa ICC sila mag-file. O nga, no? Bakit hindi sa ICC sila mag-file, no? Kabilang na dito ang pangaras sa The Kingdom of Jesus Christ. Narito ang malita. Kalat na kalat na sa loob at labas ng bansa ang mga CCTV footages at iba pang mga videos na talaga namang ikinigalit ng maraming nakakapanood dahil sa di makataong turing ng kapulisan sa mga
inosenteng missionary worker ng the Kingdom of Jesus Christ. O, kita nyo mga kababayan, no? Tingnan niyo kung paano mag-twist itong SMNI, no? Tulad yung sinabi ko, hindi po pumunta ang pulis diyan para guluhin yung mga misyonaryo at saka yung mga miyembro ng kulto. Pumunta ang mga pulis diyan para hulihin si Kibuloy. Ang ginawa ng mga misyonaryo po na to, hinarang po nila yung hustisya, yung proseso ng hustisya. Dapat pa nga kayo pa nga dapat kasuhan eh. Di ba? Oh, malakas daw yung sound ng video. Pasensya na. O sige, continue. Sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest noong June 10 sa mga religious compound ng KOJC ay overkill ang puwersa ng kapulisan at naka-full battle gear din ang mga ito at armado ng matataas na kalibre ng baril na tila bagang sasabak sa isang matinding giyera. Bukod Okay. Nagiging redundant na tayo dito kasi nasagot na natin to, di ba? Kasi nga po may mga baril din po itong mga kampo ni Kibuloy. Kaya naka-full battle gear sila. Yun nga yung point eh, naka-full battle gear na nga, hinarangan nyo pa eh. Tapos pag tinamaan kayo ng bala, kasalanan pa ng polis. dito sa pilitan din ng mga ito na pumasok sa mga religious compound ng KOJC lalo na sa Glory Mountain na pwersahang sinira ang gate na wala namang bit-bit na search warrant. At ang naturang aksyon ng kapulisan ay nagdulot ng matinding trauma sa mga missionary ng KOJC lalo na sa mga kabataan at kababaihan. Mas Okay, no? So ngayon, biktima na raw sila. So paano naman kaya yung batang na biktima ni Kibuloy? Hindi nga, no? Ayun talagang gusto kong itanong dito eh. So ngayon, nagrereklamo ngayon itong kampo ni Kibuloy na maghahain daw po sila ng reklamo sa UN kasi nga daw po, nadamay daw po yung mga inosente. So paano naman yung batang inosente na ginahasa ni Kibuloy? Di umano. So paano yon? Malakas masyado, sorry. Hinaan natin. Hindi nga, di ba? So, ko naman, tanga-tanga. Tanga-tanga talaga ng mga to. hindi naman ang hinanakit na mga ito nang balik na rin ng kapulisan ang kwento sa tunay na pangyayari sa kanilang ginawang paglusok. At sa kabila ng mga sinapit na ito ng KOJC missionaries ay tila nakakabigyan namang katahimikan ng mga nagpapakilalang human rights advocate dito sa bansa. Kaya naman minabuti ngayon ng international human rights lawyer na si Atty. Arnedo Valera na maghain ng petisyon sa United Nations headquarters upang imbestigahan ang umano'y sistematikong paglabag sa karapatang pantao ng Marcos administration. Kita nyo, di ba? Ewan ko ba. So ngayon, no, sabi ng SMNI, kalat na raw po yung video, hindi lang po sa loob ng Pilipinas, kundi sa labas din daw po ng bansa, itong ginawa nga daw pong pangaharas ng mga polis. So ayun nga yung point. O, di ba? Kalat na nga yung video, pero walang may pakialam sa inyo. Isipin nyo, di ba? O, sabi ng SMNI, kalat na ang video ng pangaharas ng polis sa kampo ng KOJC, di ba? O kalat na pala, pero bakit walang pakialam ang mga tao? yung mga may pakialam lang, kayong mga DDS, tsaka mga Kibuloy kulto. Ayun ang masakit eh. Ayun ang masakit eh. Viral na nga yung video, wala pang may pakialam. Ibig sabihin nun, nung nag-scroll down sila, nakita yung video ni Kibuloy, di ba, yung sinasabi nila pangaharas, pagkatapos ay Kibuloy, scroll down ulit. Okay, no? So, continue natin. Dala namin ngayon itong ginagawang pang-aabuso ng kapangyarihan ng ating kapulisan. Kasama na ang Philippine government kasi silang nagbigay ng basbas yan sa United Nations. No? At kami ay gumawa ng isang matapang na liham na address kay... Actually, hindi ito matapang na liham. Katangahang liham ito. Isipin nyo lang, no? Kapag nabasa ito ng UN, sasabihin lang ng UN, anong pakialam namin dyan, manggagahasa ng bata yan. So ngayon, ito pakita ko sa inyo. So nakita ko to eh. Ito yung liham nila eh. Ito yung letter na pinasa nga po ng grupo ni Kibuloy diyan po sa UN. So, di ba? Sabi dito, no, I write to urgently draw your attention to the systematic and escalating pattern of human rights violation. Ito lang. Lakayan natin. Yan. Human rights violation, saan na ba yun? By the government of the Philippines. This action contravene the International Covenant of Civil and Political Rights. Di ba? The International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights
'Di ba? The UN Charter is so paano nga yung bata? Isipin niyo lang mga kababayan, kung sumuko si Kibuloy, wala pong gulong mangyayari. Ganun lang yun eh. Nag-viral na nga itong KOJC, nag-viral pa sa katangahan. Di ba nag-viral nga sa buong mundo itong pagsalakay nga po ng police tsaka Special Action Force. Di ba pinakita nyo lang sa buong mundo, nakatangahan nyo yan. Natatanga-tanga kayo. Tapos ngayon, gagawa pa kayo ng sulat sa UN, di ba, na para kampihan kayo ng UN mismo. So pag nakita lang yan, pag nakita lang yan ng UN, di ba ito yung wanted sa Amerika? Sasabihin lang ng UN ng ganun eh. Oh, na, oy, may complaint. Galing sa kampo ni Kibuloy. Naharas daw sila. Sabihin lang ng UN, may kaso yan, pasukuin nyo na lang. Ay, Diyos ko, baliktad ang utak mga kababayan. At mga kababayan, alam po ng UN yan. May mga kaso po na hinawakan ng UN na mayroon din po kinalaman sa religion. Kulto. Actually, hindi naman religion yung kay Kibuloy, kulto yan eh. Isipin nyo, di ba? Kasi po yung religion po kasi, di ba? Yung religion po kasi, meron po sinasambang Diyos yan. Ayan po yung religion. Pag kulto po kasi, ang sinasamba niyan tao. Ayun po yung pagkakaiba po ng religion sa kulto. Pag religion, ang sinasamba niyan, Diyos. Diyos na pinaniniwalaan nila. O, di ba? Pwedeng si Allah, pwedeng si Yahweh, pwedeng si Jesus Christ, di ba? Ayan. Di ba? Pero kapag ang sinasamba po nila tao, kulto po yan. O, ano ba yung turo ni Kibuloy? Ano ba yung aral ni Kibuloy? Siya yung Diyos. Siya yung appointed son ng Diyos. Hindi kayo makakadaan sa Ama kung hindi kayo dadaan kay Kibuloy. So, kulto nga. Hindi kayo pwede magdasal ng rekta sa Ama, sa Amang Diyos, kailangan yung dumaan kay Kibuloy. So, ibig sabihin nun, ang sinasamba ninyo, tao, hindi yung Diyos. Ang bobo-bobo nyo naman. Di ba yung pagkakaiba ng kulto sa religion, hindi nyo alam? Di ba? Ayan ang hirap eh. Oh. So, isipin nyo lang, Diyos ko naman, sumasakit ang ulo ko sa mga to, no? So, sabi pa dito, over recent months, the Philippine government has increasingly used its facilities and resources to stifle political dissent. So, okay na yan. Free speech, okay na yan. Okay? Of particular pattern, okay, ito. Of particular concern is the recent use of excessive force by the Philippine National Police, the Criminal Investigation Detention Group, CIDG, and Scout Rangers. May Scout Rangers pa pala doon, no? These forces were deployed in highly disproportionate manner to serve a single warrant of arrest. Actually, hindi yan single warrant of arrest. Ang dami nakalista dyan. 5 kayo nakalista dyan. Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, di ba? Enteng Pauline Canada, Ingrid Canada, di ba? Tapos Silvia Camenez. 5 kayo dyan. So ang point dito mga kababayan, kung sinuko nyo na si Kibuloy, tapos na yung usapan. Akala ko ba ang gusto ninyo? Di ba? Nung pinag-uusapan yung ICC, napapasukan ng ICC, sabi ng mga Kibuloy cult, di ba? Ay, wag papasukan ng ICC kasi pambabastos yan sa judicial system ng Pilipinas. Gumagana ang judicial system ng Pilipinas, hindi kailangan ng ICC. So ngayon, ito, arrest warrant to ni Kibuloy. Judicial system to ng Pilipinas. Bakit ayaw nyo pasukuin? Kung pinasuko nyo na lang si Kibuloy, hindi sana walang gulo. Tapos ngayon, di ba, sinaserve yung arrest warrant, nanlalaban yung mga miyembro ng kulto, kayo pa yung biktima, kasi mga kababayan, obstruction of justice po yung mga kababayan. Naniniwala po ako na hindi po lulusob yung CIDG, yung pulis na yan, sa kampo ni Kibuloy kung wala silang info na si Kibuloy po ay nasa loob. Maniniwala ba kayo na ganon? Na itong mga pulis na to, lulusob na lang doon nang wala silang nakukuhang verified information na si Kibuloy ay nasa loob?
Oh, so yun mga kababayan, merong information na si Kibuloy po ay nasa loob po ng mga simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. So ang ginawa naman ng miyembro ni Kibuloy, hinarangan yung police. So obstruction of justice po yun. Ginagawa kayong uto-uto ni Kibuloy, ginagamit kayong human shield, ginagawa kayong panangga para hindi siya hulihin. So ibig sabihin nito, kulto nga kayo. Kulto itong mga KOJC na to. O sipin, Diyos ko naman. And then mga babae, alam nyo pa kung ano nakakatawa dito? Ngayon, galit na galit itong member ni Kibuloy kasi pumasok na po yung US Army sa Davao City. Oh, pumasok na sila. Oh. So ito mga kababayan, no, tingnan niyo 'to Ngayon galit na galit itong SMNI. So ito, panoorin niyo 'to. Walang habas with impunity ka, Eric. This is very disturbing. This is very alarming. Talagang nakakasuka na ka, Eric. No? And I'm very much frustrated na yung mga kababayan natin talagang hindi pinapansin to. Ito ang naging reaksyon Ito nagrereklamo ngayon itong KOJC kasi nga itong sundalo po ng USA, ng Amerika, nasa Davao City na. So tandaan po natin na dalawa po ang posibleng ulihin po sa Davao City. Andun po si Kibuloy na may wanted po sa Amerika. At andun naman po itong si Digong na pababa na rin po yung ICC warrant of arrest. So ngayon, sabi ng SMNI, Hindi pinapansin to. Ito ang naging reaksyon ng political commentator na si Ibi Hugalbot sa kasalukuyang kaganapan sa Davao City dahil sa unti-unting pagdami ng mga Amerikanong sundalo sa lungsod. Napansin ng ilang netizens ang pagdami ng mga Amerikanong sundalo, gayong wala naman daw EDCA sites sa Davao City. Ayon kay Hugalbot, nakakabahala ito dahil sa mga nangyayari ngayon sa naturang lungsod. ano pangalan niya, Magalpot? Walang yan itong SMNI, no? Kung sino-sino nila kinakausap, no? Pati itong si Magalpot, no? Na alam naman po natin na medyo mahina pang upak, ginagamit nilang resource person. Kaya lang, ayan si Ma'am Rowena, no? bigyan natin ng jacket si Ma'am Rowena. Wait lang, Ma'am Rowena. Bigyan natin ng jacket. Wala? Tama naman. Rowena. Ay, hindi ko malagyan. Teka, mamaya na lang, hindi ko malagyan ng jacket si Ma'am Rowena. So, yun mga kababayan, di ba? So, ngayon, hello po, Abrian Velasquez. Friend ko sa Facebook, di ba? Alam ko friend kita sa Facebook eh. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito mga kay-Streetwise, takot na takot ngayon itong kampo ni Kibuloy na pinasok na po sila ng US Army sa loob po ng Davao City. At tandaan po natin, no, si Kibuloy po ay hindi lang po wanted sa Pilipinas, wanted din po siya sa Amerika. Yan, no? Most wanted. O, di ba? Pogi. O, wanted din po siya sa Amerika. O. So, ngayon, unahan na lang kayo. Unahan na lang kayo kung sino unang makakahuli kay Kibuloy. Amerika ba or PNP? Pero ito lang masasabi ko dito mga kababayan, no? Ito lang, no? Sa kabila po na nangyari sa West Philippine Sea, ako, hindi ko rin masyadong gusto, sa ngayon sa ngayon hindi ko rin hindi ko rin masyadong gusto na magkaroon na rin tayo ng sundalong Amerika sa West Philippine Sea. Huwag muna ngayon. Not unless na kailangan na talaga. Kasi once po talaga na mayroon na pong Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea, mukhang mas titindi po yung escalation natin. Baka madaan pa to sa baka madaan pa to sa plano ni PBBM, no? Pero ako naniniwala naman ako na ang Amerikano po ay nandito na sa Pilipinas. At naniniwala din naman ako na posible na tutulong talaga sila pag hiningi po talaga ni PBBM yung tulong ng Amerika. Naniniwala po ako doon. Pero by the way mga kababayan, no, kung babalikan po natin itong si Kibuloy, takot na takot sila ngayon. Ngayon, ang dami nila sinasabi ngayon na ito daw po ay pangaharas, ito daw po ay ano bang sabi ni Magalpot? Itong si Magalpot na to. Ano ba yun? Davao City dahil sa unti-unting pagdami ng mga Amerikanong sundalo sa lungsod.
Napansin ng ilang netizens ang pagdami ng mga Amerikanong sundalo, gayong wala naman daw EDCA sites sa Davao City. O nga no, no? O nga no, bakit ang daming sundalo sa Davao City nang wala namang EDCA sites? Kayo naman kasi, baka naman kasi nagbabakasyon lang yung mga sundalo diyan. So habang nagbabakasyon, binabantayan si Kibuloy. So ito nga no, itong magalpot na to mga kababayan no. Ano lang to eh. Parang ako lang to eh. Parang ako lang to, parang ano lang to eh, parang vlogger-vlogiran lang naman to si Magalpot eh. Isipin niyo no kung sino-sino na lang po yung kinakausap ng SMNI para po maging resource person nila. Tingnan niyo si Bobos Travelers. 'Di ba si Bobos Travelers? 'Di ba? Tingnan niyo ah. 'Di ba napaka ano nun? Napakabobo kaya nga Bobos Travelers eh, napakabobo nun eh. Isipin niyo ah, nagkakalat siya ng kabobohan sa SMNI. Pero binibigyan pa rin ng pagkakataon ng SMNI ng airtime. So isa lang ibig sabihin nito mga kababayan, desperado na po talaga yung SMNI na makakuha ng kakampi. 'Di ba? Oh, baka baka nga sila nagte-training. Nagte-training sila para huliin si Kibuloy. So yun mga kababayan, no? So guilty kasi kaya nanginginig sa takot, di ba? So bakit natatakot itong mga taga Davao sa pagpunta nga po ng mga sundalo sa Davao City? Sundalong Amerikano. So alam naman po natin, alam na natin yung reason dito kung bakit sila natatakot. May arrest warrant si Kibuloy sa Amerika at ito nga po si Digong ay pababa na rin daw po yung arrest warrant sa ICC. Okay. So, okay, thank you mga kababayan. So, dyan po sa 700 po na nanonood ngayon. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito, di ba, sa file ng complaint ng kampo ni Kibuloy sa UN, sa United Nations. Kasi nga, biktima nga daw sila. At ano rin po masabi nyo nga dito, sa pagpasok din po ng US forces, US Army sa loob po ng Davao City. Naniniwala ba kayo na may kinalaman dito si Kibuloy? Kasi tandaan natin, Davao City, medyo malayo sa West Philippines yan, di ba? Medyo malayo, no? Kaya, di ba? So, yun. Yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you mga babayan. Maraming salamat sa inyo. Kita na lang po ulit tayo sa susunod po na video.